Kanina nga pong alas 12 ng hating gabi ay naglandfall itong si Typhoon Tino dito sa Silago, Southern Leyte. So ito nga po yung kanyang radar animation. Mapapakita po dito yung pagdaan ng mismong sentro nitong bagyo, typhoon na si Tino dito nga po sa lugar ng Silago. Kaninang alas 12 po yan o 12 a.m. So sa kasalukuyan, ito po ay nasa or binabaybay na po nito ang ilang pang lugar ng Kabisayaan. As of our 1 a.m. na analysis, ang sentro ng bagyong si Typhoon Tino ay nasa vicinity ng Haplag, Leyte, Taglay pa kilometers per hour near the center at ang pagbugso na umaabot na 205 kilometers per hour. So napakalakas pa rin ho nitong bagyo. Although naglandfall na po siya, halos na panatili po nito yung kanyang lakas ng hangin o yung maximum sustained winds, yung malakas na nasa eyewall kung saan nakikita po natin o mararanasan natin yung pinakamalakas na hangin o parte ng bagyo kung saan ay nandoon yung maximum sustained winds. Ang kanyang pagkilos ay pakanduran at 30 kilometers per hour. So sa kasalukuyan ay yun nga po, nararanasan na po ito ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, ilang bahagi ng Mindanao at ina-expect din natin yung mga pagbugso ng hangin ay mararanasan din ho sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Based po sa latest track na ipinalabas po ng Pag-asa as of our latest bulletin from this point, which is yung paglandfall po niya o dito po sa Southern Leyte ay halos westward yung kanyang magiging movement. So, ini-expect po natin tatahakin pa rin ito ang mga lugar po ng yung kanyang sentro, ang mga lugar po ng Cebu, sa Negros Island region at ilang bahagi ng Panay Island sa mga susunod na oras. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, bawal po maging kampante o hindi po natin ina-advise na maging kampante dahil at this time very crucial po ito sa ating mga kababayan doon sa malaking bahagi ng Visayas. Halos buong Visayas po affected nito at maging ang northern part ng Mindanao at maging ang southern Luzon. So magiging typhoon pa rin nga po, ibig sabihin kahit po nag-traverse na po siya sa Visayas landmass ay most likely mapapanatili po nito ang typhoon category, yung kanyang lakas ng hangin bago po siya mag-emerge sa Sulusi, which is typhoon pa rin. And then ine-expect po natin, pwede pong dumaan pa rin ito dito sa area po ng Palawan o landmass ng Palawan bago po siya pumunta ng West Philippine Sea by November 5 o bukas. So, Wednesday ng morning. So, mamaya lamang po from this time on hanggang mamaya po ng tanghali ay maapektuhan po niya o binabaybay nitong sentro ng bagyong si Tino ang halos Kabisayaan, halos buong Kabisayaan. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin ang nakataas ngayon sa extreme southeastern portion ng Eastern Samar, western and southern portion ng Leyte, southern Leyte, northern portion ng Cebu kasama ng Camotes Islands, northeastern portion ng Bohol, northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, Guimaras, central and southern portions ng Iloilo, southern portion of Antique at Dinagat Islands at maging sa Siargao and Bukas Grande Islands. So again, sa mga lugar kung saan ay nakataas ang signal number 4, ibig sabihin, pwede po dyan yung 118 to 184 kilometers per hour na wind, yung range ng lakas ng hangin ito. Kaya pwede yung significant to severe threat to life and property. Kahit lubhang pag-iingat ang ating abiso sa ating mga kababayan doon. Samantala, signal number 3 naman sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, central portion ng Samar, extreme northern and central portions of Cebu kasama ng Bantayan Islands, central and eastern portions ng Bohol, northern portions ng Negros Oriental. Signal number 3 din po sa central portion ng Negros Occidental, rest of Iloilo, southern portion of Capiz, central portions of Antique, rest of Surigao del Norte. Sa signal number 3, yan po yung mga areas kung saan pwede makaranas ng moderate to significant threat to life and property. Samantala, signal number 2 ay nakataas pa rin sa southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan kasama ng Puyo at Calamian Islands, central portion of Eastern Samar, central portion
of Samar at maging sa natitirang bahagi pa ng Leyte Province. Signal number 2 din sa Biliran, rest of Bohol, rest of Cebu, central portion ng Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Siquijor, rest of Capiz, Aklan, rest of Antique, including Caluya Islands, northern portion ng Surigao del Sur, Norte at maging sa Camguin. Habang signal number 1 naman po, sa Albay, Sorsogon, rest of Masbate, kasama ng Ticao at Purias Islands, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, rest of Romblon, rest of Oriental Mindoro, rest of Occidental Mindoro, central portion of Palawan, kasama ng Cagayancillo Islands, sa northern Samar, rest of Eastern Samar, rest of Samar, rest of Negros Oriental, rest of Surigao del Sur, central portion of Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, northern portion ng Zamboanga del Norte. So, yung mga signal number 2 natin, ilang bahagi ng Visayas at Southern Luzon, maging ilang bahagi ng Calaga Region. Habang signal number 1 naman dito sa natitirang bahagi pa halos ng Southern Luzon at yung northern part ng Mindanao. So kung makikita nga po natin yung lawak ng epekto po nitong bagyo mula dito sa Southern Luzon, buong Kabisayaan at sa northern portion ng Mindanao based po sa ating signal o sa ating tropical cyclone wind signals. Samantala, para naman look, so of rainfall dito sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, at maging dito sa Bohol, Negros Occidental, Aklan, Capiz at Iloilo. So ito po kasi yung mga lugar kung saan in-expect natin direktang dadaanan ng sentro ng bagyo, pati o kasama na po yung eyewall doon kung saan ina-expect natin din kasama doon yung o magtatagpuan doon yung malakas na hangin at yung mga matitindi din na pag-ulan. So ibig sabihin, widespread na pagbaha ang pwede pong ma-experience sa mga lugar na ito. Kaya ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan, especially po sa mga low-lying areas, maging mapagmatsyag at maging alerto sa mga pagbaha. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Northern Samar, Samar, Masbate, Sorsogon, sa Oriental Mindoro at maging dito sa Bohol at Misamis Oriental. 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Cagayan, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, at maging dito po sa Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Bukidnon, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Sarangani, at maging sa Agusan del Sur at Surigao del Sur. Tomorrow evening naman hanggang Wednesday evening, so may mga matitinding pag-ulan pa rin na pwedeng maranasan dito nga po sa western section of Southern Luzon and Visayas dahil pa rin sa epekto ng bagyong Sitino. So possible ng more than 200 millimeters of rainfall sa Palawan at Antique, habang 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at maging sa Cebu. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Isabela, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Marinduque, Batangas, Occidental Mindoro, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, at maging sa Negros Oriental, Siquijor, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. While on Wednesday evening to Thursday evening, ay possible pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Aurora at Quezon. So sa mga kababayan, idea in a way na ito pong mga lugar yun, na mga nabanggit nating lugar ay posible yung mga pagbaha dulot nga po. So by Wednesday evening to Thursday evening, possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Aurora at Quezon. So again, meron pa rin tayo at in-effect pa rin ang ating storm surge warning at more than 3 meters pa rin po ang pwedeng maranasan o pwedeng ma-experience sa southeast ng Eastern Samar,
western portion of Samar, eastern portion of Leyte, eastern portion of Southern Leyte, Dinagat Islands, Siargao, Bukas, Grande Islands, habang 2.1 to 3 meters naman sa natitirang bahagi ng eastern Samar, southeastern portion of Southern Leyte, Surigao del Norte, at maging sa Northern Samar. Agusan del Norte, Aklan, Antique, Bidiran, Bohol, Camiguin, Capiz, Cebu, Guimaras, Iloilo, Leyte at Masbate. Dito naman po yung mga lugar kung saan ay pwede ang 1 to 2 meters na kasama din sa 1 to 2 meters Negros Oriental Mindoro, ngayon sa Capiz, Antique, Occidental, Negros Oriental, Eastern Samar, including Cuyo Islands, southeastern portion ng Oriental Mindoro, Masbate, Sorsogon, Albay, Surigao del Sur. At ito nga yung kung saan meron tayong red na shade areas. Ito nga po sa eastern portion ng Kabikulan at sa ng Caraga ng Mimarop. So, warning, yung eastern coast of Cagayan, Camarines Northern, northern coast of Camarines Sur, northern and eastern coast of Polillo Islands, northern and eastern coast ng Catanduanes.